So yun mga kagulay, isang magandang umaga. So panglimang harvest po ng Emerald Star ngayon. At ayun, puntahan natin sila kung asan na ba sila gawi. So puntahan natin sila dito at andito sila sa unang pinitak. Dito sila nag-start kasi dito sila natapos nun mag-harvest. So ganun kami magpa-harvest mga kagulay para sa ganun. Para hindi namamadali. At makuha lahat ng mga pitasin na bunga ating na-harvest. Yan. So bali ang presyo nga pala kahapon, October 5 mga kagulay, ay nasa 90 pesos po per 100 pieces. So, dito yung mga kasama nating nag-harvest ngayon. Ayan, yung mga classmates sila. Ito yung binangon na sitaw at ito, yung nilagay namin na waply. So, pag ilan, isang poste po yung pagkalagay namin dito. Yan. So, makikita nyo rin pala mga gulay, napakaganda na ng panahon ngayon. Napaka-aliwalas na at nakita nyo na yan, yan po yung buwan. Ayan, so, kita nyo naman kung lalakaran na itong sitawan, mano na siya. Maluwag na yung gitna dahil nakita na namin doon ng maayos. Ayan, so yung pinilagay namin fly. Ayan, so makikita nyo pa dito mga gulay, yan, nagpipisaan pa iba. Ito po yung pinaka bulaklak niya kung mapansin nyo. Ayan, palaglag na siya, pero may tansik na yung nakasunod. So doon nga pala mga gulay sa mga nagtatanong sa akin kung magkano inabot na puhunan nitong Emerald Star. So bali mga gulay, ang naging gastos ko na lang dito, dahil nga pinagtalungan, nalibre na kami dito sa balag. Hindi na kami nagpabalag ng panibago dahil nga yung nagtalungan, yun na yung nagamit dito sa may sitaw. So bali ang binilan po dito yung mga buto niya at mga ginagamit namin mga abono at mga lason at yung mga nakakatulong namin, yun yung naging gastos namin dito. Pero sa balag, malaking minus na dahil ginapangan ng sitaw na to ay yung mga puno ng talong. Ayan, kung nagkataon din, mga kagulay na hindi puno ng talong yung nakalagay dito, baka dumapato lahat kasi medyo matibay pa naman yung talong. At siya rin po yung nag-alalay dito na hindi talaga siya bumagsak dahil medyo matibay siya bukod sa poste. So ang gamit kasi namin poste dito, itong buho. So hindi po siya yung bukawi. Ito yung malalaki ang butas sa gitna niya kaya pagka nakailang gamit na talagang mabilis siyang magapok o madali siyang maluma. Gulay sa mga nagtatanong nga kung magkano inabot na puhunan nitong tanim ko sitaw. So bali ang naging puhunan nito ay nasa 50,000 mahigit. So naghinto na yon kasi nag-harvest na ako dito sa may sitaw at nagiging sumasagot na nga nito yung amin na harvest nga. At dumating po yung pakura, nilalabas po muna namin lahat ng naging gastos ng araw na yun, pati sa pagpapa-harvest. At yung matitira, yun po yung nagiging pasok nga sa mismong gastos niya. Kaya dito mga gulay sa naging puhunan nga nito dahil nalibre kami sa balag, dahil puno na nga ng talong yung aming nagamit na pambalag dito sa may sitaw, medyo mababa pa yun. Mababa yung naging puhunan namin. Hindi kasi katulad ng mga basal na balag, talaga malaki aabutin, lalo na kung bago mga poste, tsaka bibili kayo mga netting. At yung mga makakatulong nyo na magtatayo nito, ay talagang medyo malaki aabutin. So, dito, ito yung nagiging kwan namin dito sa pinagtalungan, natamnan siya ng iba para sa ganun masulit namin yung balag. Isa pa bago kami magbaklas nga dito mga gulay, pagka nangyari na itong sitaw, tuyo na yung mismong puno ng talong kaya hindi siya mahirap sigan kasi magaan na siya. So, ipon na lang yung sa may gitna, tsaka sisilaban na o susunugin na. Hindi katulad nun na unang pagtatabas namin kasi pagyari ng talong tinatabas agad namin. So medyo matagal pa siyang mababakante. So kaya ang nangyari ngayon, pagka ganito pinagtalungan, tinatamnan namin ng pipino o mga sitaw katulad nito. So yung kapalang area ko nga, pinagtalungan din yan, ang tanim naman ng pipino nga. Pero naging gastos din nun yung pagbili namin ng mga buto. Pero yung sa balag, libre na kami kaya medyo mababa po yung naging puhunan. So bali nga pala ito, ang tanim ko na ito ay nasa 6 kilos po ito na Emerald Star. So ang sukat nito ay nasa 6,000 square meter po yan na pahaba. So ilang plat lang to? 13 plat lang siya pero ang haba naman niya ay halos nasa 60 poste. So ang pagitan nun na aming mga poste nasa 4 feet. So bali ngayon nagtatali na ako ng sitaw. Ayan, so ito po yung rumble. At dito binibilang po siya ng 20 piraso kada tali. So ganito po muna yung aking gagawin sa ngayon para madaan-daan na siya mamaya. So tayo, 20 piraso talaga natin nilalagay kaya bibilang-bilangin to at tatali-taliin, tapos mamaya doon lalabas yung pagdaan-daan niya, yun yung gagawin ko mamaya bago sa plastic. Kaya mas madali siyang bilangin pagka nakabundle na kasi ang karga ng isang bundle ay nasa 1,000 piraso na. Meron kasi mga buyer na ibang lugar sa timbang sila buwabase. So ito siya yung isang tali, 20 piraso po yan. Yan.
mamaya pagkayari kong bilangin to at nandito na sila para tumulong din, pagkayari silang mag-harvest, doon na po yung pagka-plastic nga nito ng isa-isang libo. Yan, kaya mas madali kong bilangin. So, yan mga gulay, na tapos na kaming mag-tinor nitong sitaw at naka 6,000 piraso po. So, 6 na bundle po yan. To, so, medyo maaga po kami natapos ngayon. At yun nga, pinaiksi ko na lang yung video para sa ganun malaman nyo na rin kung makakailang kami. Dahil nga sa pagka daan ng bagyo, medyo nasaktan siya. Kaya ngayon, nagpaparecover pa lang tayo sa mga bunga niya. At sana maparami pa at tumaas din yung presyo. So, sa ngayon, 90 ang 100 pieces. So ito, mag-umagaan na rin kami.